beloved Boss Mike Cervera. Nako, mga kababayan ko, eto na nga, umabot na sa sukdulan. Hindi ho nagpatinag ang pamahalaan, hindi po nagpatinag si Boying Remulla, at talaga hong tinuluyan na po ito pong si Rodante Marcoleta na nakasuot ho ng piluka na Hermes. At ngayon, mga kababayan nga, nako, ay patong-patong na kaso, 3 counts of indirect bribery. Oh, mga kababayan, at saka ho, isang plunder. Ay, grabe. Iba pa ho yung mga pot-pot, iba pa yung Aida Sunga, yung demanda ni Sunny Trillanes, ni Sentry, na mga libel. Ano, nako, paano na kaya ito? Pero balikan natin, mga kababayan, kasi talagang ito mainit na usapin talaga ito eh. Oh, ito, tingnan nyo. Ombudsman si Senator. Kung nung nakaraang pagkakataon, pinakakasuhan itong bulldog sa Senado, oo, na meron pong nakasuot po na ang mahiwagang May nag-text! May nag-text! hindi. Ang mahiwagang mensahe! Oh, May nag... ang mahiwagang piluka. Kung noon ay natutuwa kayo na pinakakasuhan nga ng plunder si Marcoleta, ngayon ho nako, mapupuno ho kayo. Mapupuno. Oo. Mapupuno ho kayo ng katuwaan dahil nga ho'y natuluyan na. O eto, balikan muna natin ang nakaraan para masundan natin ang kwento. Pinakakasuhan ng Ombudsman si Senator Rodante Marcoleta ng plunder at indirect bribery. Kaugnayan ng 75 million pesos na campaign donations na natanggap daw ng senador noong 2025 elections. Ayon sa Ombudsman, tumanggap si Marcoleta ng 30 million pesos mula kay Michael Defensor, 25 million pesos mula kay Joseph Espiritu, at 20 million pesos mula kay Aristotle Viray. Pero zero ang idineklara niyang campaign donations sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SUSE. Kung sa plunder at bribery, pinasasampahan din si Marcoleta ng reklamo paglabag sa Presidential Decree No. 46 na nagbabawal sa isang public official na tumanggap ng anumang klaseng regalo. Ayun naman pala. Oo. 'Di ba, kapag public official ka, bawal kang tumanggap. Ngayon, alam nyo kung anong pinapalabas ng kampo ni Marcoleta? At pinapalabas ng mga putang ina? Hindi natin maiwasang magmura talaga kasi alam nyo, kinokonekta nila ngayon yung pong pagtanggap daw ni Pangulong Bongbong ng campaign donation. Wait lang. Yan ang kaibahan. Merong kaibahan kung bakit ang Pangulo ay ligtas sa kasong ganyan. Bakit? Paliwanag natin. Di ba? Teresita Tan, Lito Ordonza Masyado nila kasing ginagawang big deal Ang kasalanan ni Marcoleta, kasalanan niya yan. Huwag kayong maghanap ng paghahalintularan. Yan ang problema sa inyo Ngayon, mga kababayan, binabanatan nila si Pangulong Bongbong. Bakit daw? Kasi daw, doon sa mga nag-donate, merong nag-donate ng 200 plus million nung kampanya. At talagang hinighlight pa doon si idol natin yun. Matulungin, maayos. Ang nakapaggawa lang sa buong kasaysayan ng Pilipinas na pang Guinness World Record ang serbisyo. Ano ho yun? Wala pong iba kung hindi yung tao na naging dahilan, naging kasangkapan kung bakit nangyari ang proyekto sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang nakapagbigay ng napakaraming ambulansya. Sino yun? Ang campaign donor na walang iba ho kung hindi yung butihing general manager
ng PCSO. Kita nyo mga kababayan ko? Abay dinadamay nila at meron pang iba. Yung isa pa, no? Na 25 million yata yung binigay, o 20 million. Kita nyo mga kababayan ko, di ba? Ay paliwanag natin bakit anong pagkakaiba. Una pwede ba kayong mga bobot tanga, huwag ka kayong ganyan mag-isip. Una, si Pangulong Bongbong tumakbo, wala sa gobyerno. Tama? Tama ba mga kababayan? Isa-isa natin kasi. Masyado nilang kinokonek. Kasi daw, kung ganyan lang pala ang pag-aanalisa, dapat si President Bongbong Marcos din, dapat sampahan ng plunder, ganon, tanga. Mga tatanga-tanga pala kayo. Una, si Pangulong Bongbong Marcos wala sa posisyon nung tumanggap ng donasyon. Si Marcoleta, kasalukuyang kongresista. Maliwanag. Ito ayon sa aking paggamit ng aking sentido común lang Wala ninumang nagsabi o nabasa ko, kundi ito'y pananaw ko Ikalawa, si Pangulong Bongbong diniklara lahat sa kanyang sose yung mga nagdonasyon. Si Marcoleta tinago niya. Itinago. Hindi niya idineklara. Nakuha nyo, mga kababayan ko? Nakuha nyo? Wala sa kanyang sose yung mga pangalan nila Mike Defensor at iba pa na mga nakuhanan niya ng donasyon noong po siya'y tumakbo bilang senador. Diba, no, mga kababayan? Napakadali lang unawain si Pangulong Bongbong, kumuha nga ng mga campaign donation, pero diniklara. At nung kinuha niya yon, wala siya sa posisyon ng gobyerno. Kasi pribado siya nung tumakbo siya nung panahon na siya ay tumakbo siyang presidente, pribadong tao, hindi siya senador, hindi siya vice-presidente. Kaya yung mga pinag-ngal-ngal nyo dyan, ngal-ngalin nyo yung pilukan ni Marcoleta. Panginang niya, masyadong hirap na kayong ipagtanggol ito Kahit na anong gawin ninyo, makukulong pa rin si Marcoleta. Patangan nyo, nakakabwisit. Nung senador, naging representative ng Sagip Party List si Marcoleta. Dawit naman sa reklamo ang tatlong Nakita nyo, sabi, kasalukuyan siya ay Sagip. Sagip single mom. Ay, hindi, akin yun. Ano ba yun? Sagip Party List. Tatayo tayo. Sagip single mom tayo. Di ba, mga kababayan? Kasalukuyan po siya na representative ng Sagip Party List. Kaya, ayon nga sa omnibus election, kineme, sa batas daw, ang pagtanggap ng ikaw ay nasa posisyon ng gobyerno, bawal, pinagbabawal. Yun. Di ba? Sasagapin natin yan maring din. Yun pala yun. Pero, nauna po dyan, mga kababayan, wait lang. Kaya naman pala, may nagsasabi mga kababayan na eto daw ay hindi daw inutos. Mga kababayan ayun, maliwanag ho yun nung una. Pinakakasuhan na nga. At tapos yun na nga, natuloy na. Dito na ho tayo mga kababayan. Alam nyo ba, ako hindi ko alam ito na eto pa lang si Boying Remulla ay walang inuutos ay Chang Alfredo Diamante, Clarita R. Sa mga bagong dating dyan, Alam nyo, wala palang inuutos si Arnel, si
O si Boying Remulla, bakit nyo sinisisi? O bakit kaya? O sige, pakinggan natin. Pasok! Idiniin po ni Ombudsman Boying Remulla na hindi siya ang nag-utos ng investigasyon laban kay Senador Rodante Marcoleta. Isang team umano sa loob ng Office of the Ombudsman ang nagpasimuno dito dahil ang ebidensya na mismo ang lumitaw. Kita nyo mga kababayan ko, no? Hindi daw ho inutos ni Boying Remulla ang pag-iimbestiga dito ho kay Marcoleta. Kung hindi, isa daw hong team ang nag-imbestiga sa loob mismo ng ombudsman na pinangangasiwaan niya. Ayun pala. Nako, mga kababayan. Sumaliwanag, mga kababayan. Na wala palang ano. Oo, kaya lang, bilang pinuno o pinakamataas diyan po sa ombudsman, obligasyon ni Boying Remulla, 'di ba? Sundin yung kanyang mandato. Kaya pala, eto, Libong taga-suporta si Senador Rodante Marcoleta. Eto na ho, mga kababayan ko, eto, bago muna dyan. Eto na muna, eto, yan. Kaso niya? Eto na ho, mga kababayan. Matapos pong magbanggit ni Manong Boying Remulla na hindi daw siya nag-utos na imbestigahan si Marcoleta, wala siyang magagawa kasi may mandato nga. Pakinggan ho natin yung kanyang paliwanag. Oo. Ang problema nga mga kababayan kasi nga si Marcoleta, marami na nga nagsasabi, siya mismo ang ebidensya ay galing sa kanyang bunganga. Di ba? Yun daw po yun Deminolds, mag-like na kayo. Ami Ponce. Yung mga bago dyan, Lourdes, Santana. Mag-like na kayo Semper P. Mag-like ka muna, Semper P eto na. Makinig. So, napakalinaw naman yung kaso niya. Napakalinaw. Yung lahat ng ebidensya dito galing din sa kanya. Sa sinasabi niya sa Comelec, sa mga kanyang pag-amin. Hindi naman ito invento Pati kayo, alam niyo yan. Yung mga footages niyan, napanood niyo lahat yan sa network. Kita niyo, napanood natin yan, Batang Pasaway. Mary Jane Pascual, Norma Vasquez, napanood natin yan, Trillanes. Paano sinasabi ngayon na yan laging sinasabi na politically persecution. Politically persecution. Dahil daw sa politika, dahil daw sa paglaban niya ng kineme. Anong paglaban na pinagsasabi mo? Wala kang nilabanan kundi puro lang baka naman kunyari lang na lumalaban si Marcoleta para makinabang. Di ba Ruth Castañeda, Froilan, mag-like na kayo, Lina Burgos, Michael Martinez, Arminda Benaventura, mag-like na kayo, di ba? Romeo Cano, di ba? Hoyas, nako, Darlito Shema, nako, eto na, pakinggan natin, maliwanag maliwanag talaga mga kababayan, Narni Bayangos, maliwanag ho, na galing sa bunganga ni Marcoleta, Cherry Bacho. Pasok. 25 at sa iba't iba pa mga istasyon kung saan sinasabi niya nga na ginastos niya pa nga yung pera Ginastos niya. Ang kapal ng mukha, di ba? Ginastos daw niya yung pera na bigay nila, di ba? Ako si Manyo. Grabe, no? Mixed opinion. Ginastos yung pera. Di ba? Inangkin niya, ginastos niya, at tila walang pag-aalinlangan sa kanyang gawain. Pero ito, nahirapan pa mga kababayan, nahirapan pa. Na na wala daw pag-aalinlangan na pag-amin na talagang ginastos pa niya yung pera na binigay sa kanya. Yabang Kapal ng mukha. Are
our beloved Boss Mike